Ayan. Hello, 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 hello mga friends, mga kakabsat. Okay, gusto ko lang mag-comment dito sa breaking news na nabasa ko. Ah, Nag-scroll kasi ako habang nakikinig ng mga ah, live, mga LS sa YouTube. Kaya lang, nakita ko to, etong news ng politiko. Okay, so ang sabi dito, natunugan, natunugan nga ba? Rudy Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors. But Panelo says he's meeting with OFW. Okay. Basahin po natin yung news at ano nga ba ang totoo. Ito. So, ayon dito sa balita, ito nga, nakakuan dyan na lumipad na patungong Hong Kong ang former President Digong Duterte, Tatay Digong nila. So ayon dito sa balita, former President Duterte flew to Hong Kong Friday, March 7. Growing speculations about issuance of International Criminal Court arrest warrant against him. So, di ba nga, natutunugan natin yan. Matagal na nga eh. Kung tutuusin, parang spoiled na nga eh. Panis. Panis na yung sinasabi nila. Kailan pa sinasabi yan na andyan na yung ICC, blah, 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 bakit ang tagal? Gayon, eto, mukhang nandito na nga yata talaga. Kaya ang ginawa, hindi ko naman masasabi na palipad pa lang kasi nandito, sabi dito sa Politico learned that Duterte boarded Cathay Pacific flight number CX912, which departed from Ninoy International Airport. Naiya, naiya. Ito, mapapalitan na din, no? Dapat yan yung pinapalitan, hindi yung mga kung ano-anong mga pinagsabi na. So, according to Politico, 8:45 a.m. daw nung makarating siya sa Hong Kong. Arrive at I mean, yun yung flight niya kasi 2 oras lang naman yung Hong Kong at saka Philippines. So, arrived at Hong Kong at 10:25 a.m. and traveled from Davao City to Manila, March 6, saying staying overnight in Taguig. So, ibig sabihin, from Davao, pumunta siya ng Manila, March 6, and then March 7, yung flight niya. Okay? Tapos, ang sabi dito, um, ang sinasabi niya na dahilan daw ng pagpunta niya doon ay para i-meet ang mga OFW, para mangampanya daw ikampanya daw yung mga senator niya, yung mga padapa. Kay Duterte, former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dismissed the rumors saying the president. So, alam niyo naman, parating tagapagtanggol ang kanyang sino ba to? Hindi, legal counsel niya eh. So hanggang ngayon, ano naman, every time na may mga news na parang magpapalubog kay former president, syempre, anong ginagawa ng tagapagtanggol? 'Di ba? Kung tutusin, ang mga aso, ang mga aso, syempre kapag ang amo ay kinakante, nandiyan ang mga aso na taga-tahol, 'di ba? Tahol ng tahol. Sila yung gwardya. Siyempre, ano nga bang gagawin ng tuta or ang mga aso kapag ang kanilang amo ay kinakante? Okay, so ang sabi dito, Sunday, so nandun siya. Ang sabi ni Panelo, I will be joining him tomorrow. There are also unconfirmed reports by the Vice President. Sorry. There are also unconfirmed reports that the Vice President Duterte, ibig sabihin si VP Sara Pusit, ay pupunta din sa Hong Kong para samahan ang kanyang tatay. Diba? So, ang sinasabi dito, ICC is investigating for alleged crimes against humanity
in connection with his bloody war on illegal drugs dating back to his time as the mayor president. Okay. At ang sabi dito, Duterte may not return to the Philippines after his Hong Kong engagement and could seek uh, refuge in China. Malacanang has stated the government would be obliged to return Duterte over to ICC if a request is made through Interpol. Meanwhile, officials within the palace are reportedly questioning why Duterte has not been placed under an immigration lookout, under which would allow the Bureau of Eto, eto din ang isang nakakainis, di ba? Bakit ang dami-dami sa mga nakakasuhan or may mga nagagawang kasalanan and supposed to be yung mga kagaya ni Alice Guo, di ba? Nakatakas na noon. Ngayon, nakatakas na naman. So anong ginagawa ng mga BI, Bureau of Immigration? Bakit nakakatakas yung mga yan? And also kahapon, yung may nakatakas na naman na Korean na parang sangkot sa, is it a spy? I'm not sure with that. Pero ang tanong, bakit ganun sila kaluwag na natatakasan? Dapat palitan na rin tong mga to. 'Di ba? Kung pinalitan nila at binalasan nila ang PCO, so bakit hindi nila magawa ito? Dapat ito yung isunod. 'Di ba? Ay, gising-gising. Alam niyo ang dapat mapalitan pa diyan aside from Bureau of Investigation, I don't know. Ano pa? Customs? Custom investigation din 'yun ah. So, dapat galaw-galaw na po kasi marami nang nakakatakas. Anong gagawin ninyo kapag silang lahat nakatakas na? Hindi posible na ito ay lilipad na sa kanyang minamahal na bansang China, 'di ba? So, hintayin po natin. At saka pupunta siya sa Hong Kong para lang mangampanya. Wow, mapera sila, no? Ang daming pera. Or mangangampanya ba talaga or may tinatakasan? Ang tanong, may tinatakasan nga ba? Mangangampanya? Hintayin natin ang kasagutan. Kung totoong babalik yan after the kampanya or sasamahan na din niya si Attorney Harry Roque na isa ng, ang tawag natin doon, positive? So, let's wait and see. Kung sinasabi kong positive, di ba, opinion ko yun. Di ba, kapag tumatakas, may kaso, tapos tatakas, anong tawag doon? Pugante, di ba? Pugante nga ba sila? Well, let's wait and see. Again, this is your host. Nag-comment lang po ako dito kasi breaking news. Halos hindi na nga siya makalakad. Tapos halos hindi na nga, kapag nangangampanya na nga sila, halos hindi na nakakapagsalita. Tapos may tungkod na, hindi na lang tungkod, kundi tao, yung mga tungkod niya. Tapos mangangampanya pa doon sa Hong Kong. Wow! Anong ibig sabihin yan? Dumadapa na ba sila? Padapa na sila? Okay. So, tanong lang po yun. This is your host, Trixie Bali 11. And see you on my next reaction video. Okay? Thank you so much.